leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, Jesus. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. I will stand upon your truth. And all my days I'll live for you. And I will stand upon your truth. I will stand upon your truth. And all my days I'll live for you. All my days I'll live. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm giving you my fears and sorrows. Where you lead me, I will follow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. Today is the day. Today is the day. Here we go. I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Kamusta po kayo?
Kamusta po ang bawat isa? Sige. Kamayan po natin ang Kamayan po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Lalo na po yung mga hindi pa natin nakikilala. Yung mga hindi po familiar faces. Lapitan po natin sila at alamin ang kanilang pangalan. Morning po mga kapatid. Morning. Let's bless the name of the Lord. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I found in the desert place, the walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be your name in the land that is plentiful, where streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place, though I walk through the wilderness. Blessed be your name. Every blessing you pour out, I'll turn back to praise. When the darkness closes in, Lord, still I will say, blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say, Lord, blessed be your name. You give and take away. You give and take away. My heart will choose to say,
freedom, Panginoon. We want to respond sa iyong calling, Lord God. We want to respond, Panginoon. Whenever you call, we want to respond, O God. You give us freedom, Lord God. And we want to respond, Lord God, sa iyong calling. We will respond by singing songs. We will respond by lifting up our hands. Come on, church, let's respond. Call me out upon the waters, the great unknown. If it may fail, and there I'll find you in the mystery, in oceans deep, my faith will
waves rise, my soul would rest in your embrace, for I am yours, and you are mine. We want to pour out our heart to you, Lord God. Lord, we will respond.
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. I have decided
say, yes, Lord. Come on, church. Yes, Lord. Yes, Lord. We respond. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. We will respond. Yes, Lord. We will continue. Yes, Lord. We will proclaim. Yes, Lord. We declare. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Here we go! I'm casting my cares aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more. Knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Today is the day. I'm putting my fears aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Ayan, praise God. Sige po, tignan nga po natin yung mga katabi natin at ngitian natin. Batiin po natin ang Happy Lord's Day. Ayan, tunay po na nagagalak po ang bawat isa dahil muli, after po ng isang linggo, ay nagtipon-tipon po ulit tayo to celebrate God's faithfulness and goodness. So yan, bago po tayo tumungo sa ating paghahandog, meron lang po tayong few announcements. On September 21 po, ay magkakaroon tayo ng spiritual family class. So, mangyayari po ito at 2 p.m. sa MEC po, sa baba. And this is for those people who are desiring or gustong maging parte ng ministry, to be workers and also to be leaders of our church. Yan. So we invite po everyone na nagde-desire. And September 28 naman po, 2 p.m. rin sa MEC po, ay magkakaroon tayo ng men's fellowship. So ito po yung para sa mga ating mga katatayan naman po or ating mga padre, pamilya. Ayan. Ayun, meron po tayong mga new visitors. Yan, tinatawagan ko po si Rovmar Alzate. Pwede po ba tayong tumayo? Ayan. Praise God po. Welcome po kayo. And kay Precious Venice Alzate. Yan. Maraming salamat po. Welcome po sa CCOF. Tunay nga ngayon po ay kayo ay bisita, pero sa ating susunod na pagpunta rito ay kayo na po ang pamilya ng Panginoon. Ayan, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Maraming rason po kung bakit ang bawat isa ay excited sa pagsapit ng araw ng linggo. Minsan rest day, family day, and of course, church day. Nagkakaroon po tayo ng fellowship sa isa't isa. Siyempre, maliban po doon ay nai-excite din po tayo sa ibibigay ng ating Panginoon. Magmula sa praise and worship, sa salita ng Panginoon, at sa blessings na ibibigay at ipo-pour out sa atin ng Lord. Pero kung mapapansin niyo po, excited po tayo sa gagawin at ibibigay ng Lord. Pero na-excite din po ba tayo sa kung ano naman ang ibibigay natin sa Panginoon? Ano po ba yung mga bagay na pwede at dapat ibigay sa Lord? It is our heart of worship. Pwede yan, hindi lamang po yan nalilimit sa ating mga boses sa pagkanta, sa pagsayaw, pero papasok din po dito ang pagbibigay natin ng ating resources sa ating Panginoon. And giving back to the Lord through our resources is a declaration of faith po na, Lord, you are my provider, and everything that I have
belongs to you. Ang tunay na excitement sa paglilingkod sa ating Panginoon ay pagkakaroon ng puso na handang magbigay sa Panginoon ng buong buo. Kaya sa susunod po na linggo o sa mga bawat araw po, lumapit tayo sa Kanya hindi lang po ng may pusong umaasang tumanggap, pero may pusong handang magbigay sa ating Lord. Kaya yun po, maaari na po tayo magbigay. Yan, ituon po natin ang ating mga kamay sa kaloob. Heavenly Father, Lord, we worship you, O God. We thank you, we praise your name, and we adore you, O God. Lord, tinataas po namin sa inyo ang mga kaloob na ito. Father God, we pray that you would continue to multiply this, Panginoon, that you would continue to bless this, Father God, at magamit po ito for your glory and glory alone, Panginoon. Magamit ito, Lord, to use for your the expansion of your kingdom, Panginoon, and also to serve your people, Panginoon. I pray, O God, that you would bless each hands, Panginoon, na handang magbigay sa inyo, Father God, and I pray that you would continue to be our provider, Panginoon, dahil minsan, O God, ay hindi ka nagkulang, Father God. You provide for us ng sapat na at higit pa, Panginoon. And Lord, we trust you, O God. We entrust you our resources, O God, and we know, O God, na gagamitin mo ito, Panginoon, para sa ikalalago pa ng iyong kaharian, O God. Maraming salamat, O God. To you belong all the glory, all the honor, and all the praises. In Christ's name we pray. Amen and amen. Praise. Magandang umaga po. Good morning. Yan. So how are you po? Kamusta po ang ating nagdaang linggo? And again, we welcome po yung ating mga visitors. We thank you for visiting over. We just want you to know that you are welcome. More than welcome po sa ating church. And sino po nag-invite sa inyo, ma'am? Si Lord. Si Lord. And I think maganda po talaga na we really spend our time for each and every one of us. No, we spend our time. Body is doing okay. So, matanong ko lamang po, sa kalagitnaan po natin, sino na po dito yung naka-experience po ng dito ng failure? Ayan, taas kamay. Kung pwede lang dalawang kamay at saka yung paa, pwede na rin. Sa sobrang daming beses na ho nating nagkamali sa buhay, sa sobrang daming beses na ho nating nagkaroon ng mga desisyon na hindi maganda, and we experience failure. But I'm talking about failure in obeying the Lord God. No, yung tipong alam mo nang may pinapagawa ang ating Panginoon, alam mo na meron kang dapat gawin, but we delay. Sometimes we don't really do it. And sometimes we fail the Lord. And kung ako po yung tatanungin nyo, I've experienced that a lot of times in my life. No, I've experienced that God is telling me to do something, pero hindi ko ho ginawa. And sometimes, dinedelay ko. And sa mga nanay, tatay natin, delayed is disobedience is still disobedience. Ibig sabihin, pag pinagawa mo, di ba, pag may inutos tayo sa anak natin, pag delay, pag hindi niya ginawa, is still disobedient. No, and it's not that failure yung kinakount po natin. Ako, sabi ko sa inyo, countless of times that I failed the Lord, that I failed my family, that I failed those people who are looking after me.
But at the end of the day, hindi po yun yung kinakount natin, but it is the learning that we experience through that failure. Kasi maaring, di ba, pinataas ko kayo ng kamay, ang daming failures, pare-parehas tayo nagkakamali, pero yung kinakount natin dapat doon sa mga failures na yun are those lessons na natutunan po natin so that we won't have to do it again at hindi na naman po tayo umulit doon sa failure na yon. Tama po ba? Nung tayo po ay nag-fail, we learned from that and hindi na po natin nagagawang ulit-ulitin pa supposedly kasi nga po tayo po ay natuto na. So, dito po sa ating pag-usapan ngayon, marahil marami ho tayong nababasa sa Biblia or even heard about the people who are really used by the Lord. Men of God, itong mga taong ito, like sila David, no? Sila Joseph, Moses, Joshua, when we read about them, parang na-encourage tayo, di ba? Para tayong, wow, sana Lord. Ganon din po ako. Sila Paul, sila Peter, you know, these men, in reality, were not perfect as well. They have failed a lot of times. Katulad doon ni Pedro, di ba? He denied the Lord Jesus Christ 3 times. Si Paul, bago niya sinundan ng Panginoon, siya po ay nami-persecute ng mga Kristiyano. No? Si Moses, nagpadala sa emosyon, si Joseph, at si David, hari ng Israel, a man after God's own heart, ay nag-commit din po ng isang karumal-dumal na crime against the Lord. Imagine niyo po, nakakita po siya ng chicks. Kaya lang yung problema, yung chicks na yun, may asawa. So ang ginawa niya, pinapatay niya. Hindi po niya direktang sinabi, patayin niya. Hindi po. He arranged something para yung taong iyon ay mamatay. And the Lord charged him for that. So titignan po natin, no? These men were not perfect. But somewhere along the road ng pagsunod nila sa ating Panginoon, they failed. Ano po yung pagkakaiba ng mga taong ito dun sa iba pa? You know, they never stopped. They never said na, okay, nag-fail ako, tigil na, I don't want it, ayoko nang magpatuloy. You see? And this is a life lesson sa atin, mga kapatid, that we have to keep on going. And we have to stand up, learn from it, and then ask the Lord's grace to forgive us and learn from our past, and then tayo po'y magpatuloy. No? They never stopped. And sabi ko po kanina, tinanong ko kayo kanina, no? Sino po yung nag-fail? Halos karamihan nagtaas. Ang tanong ko po, why are you still here? Bakit pa rin tayo nandito? Diba? Because we chose to stand up and continue and ask the Lord for His grace and mercy sa atin. And kung titignan po natin yung mga failures natin, baka matagal na ho tayong bumigay. Buti na lang po ang Diyos po natin ay hindi po nakatingin doon sa mga palyadong mga desisyon natin sa buhay. Because God restores. And that is our title for our message for today. My God restores. No? Ang Diyos po natin ay siya hong nagbabalik. He restores our soul. He restores us whenever we feel that na-lost track tayo, parang ang layo na, parang feeling natin wala nang hope. But our God, He restores. And mamaya pag-uusapan natin ng isang tao na matututo po tayo sa kanyang buhay. You know, when we recognize God's call to us and we start to follow Him, there will be times of tests and trials along the way. And those trials and those tests, ang purpose nun, hindi para tayo po ay i-down. Di ba ho, ang mga teachers, hindi naman sila magbibigay ng exam para
mabumagsak yung kanilang estudyante, hihirapan ko to para bumagsak yung aking estudyante. Wala pong ganun. You know, these trials, these tests makes us stronger. And ito po ay sinasabi sa Santiago, chapter 1, verse 3. Sabi dito, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. You know, we learn from people, we learn from the men of God in the Bible, we learn from their victories and also their downfalls. No? And alam nyo kapatid, as we follow the Lord, wag po tayong susuko. Amen? Wag po tayong bibigay. Pag nadapa po tayo, wag po tayong manatiling nakadapa. Tayo po ay tumayo dahil sa grasya ng Panginoon, tayo po ay kanyang ibabalik. No? And last week po, we talked about when Jesus wants us to be a part of His family. Diba? Ang sarap ho na pag-usapan ho natin na hindi po lahat ng tao pala ay kabilang na dun sa sheep ng ating Panginoon. But He is welcoming, He is opening His door. Sabi po niya doon, I am the door. No? Anyone who comes after me will be saved. No? And tayo po ay pumasok doon sa pintuan na si Jesucristo. And He is also calling us to be His disciple, His follower, inside and outside the church. And last po, na pinag-usapan natin is that we are called to be faithful sa Kanya. No, hanggang sa huli, tayo-tayo pa din ha. Tingnan mo yung katabi mo, walang iwanan. Yan. We remind, mag-alagaan po tayo. Magpaalalahanan po tayo. And one of the things that we would like to be a culture in this church, kapag may nawawala, i-PM, i-chat, hanapin. Ano? Kasi pag tayo po yung time na nawawala, tayo naman yung medyo nasa station ng panlalamig, iba ho yung pag may nagfa-follow up sa'yo. Kapatid, kamusta ka na? Pagpapray ka namin. Di ba? Ganun ho ang mga magkakapatid. So, i-PM natin, i-follow up natin po yung mga nawawala. Okay? So, bago tayo tumuloy sa ating pag-usapan ngayong umaga, kapatid, I would like to invite you for an opening prayer po. Pag-pray po muna natin ang ating mensahe ngayong umaga ito. Lord, we thank you. We just want to acknowledge, Lord, your goodness sa amin, Panginoon. Bagamat, Panginoon, kami po ay nadadapa in times of our life and decisions, Lord, na we failed you. Lord, we ask for your forgiveness. We ask for your mighty, precious anointing in the spirit of repentance to be upon us, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay magbago, Lord, ng isipan at patuloy, Lord, na magpakumbaba at humingi po ng kapatawaran sa inyo. Patuloy niyo kaming baguhin ang aming isipan, ang aming mga puso. And Lord, we continuously, Lord God, lay down our failures, our pasts to you, Panginoon. Baguhin niyo po, Panginoon, ito. Gusto po namin, Lord God, lumakad ng naayon, Panginoon, sa inyong kalooban. Kaya, Lord, we pray for this message for us this morning, that it would minister to us, that it would just give us hope, Lord, sa mga gagawin pa po namin, mga decision pa po namin gagawin, Panginoon. Thank you, God. Thank you, dear Jesus, for giving your life on the cross. We thank you for your love. We thank you for your sacrificial act of love para sa amin. Thank you, God, and we honor you in this place. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus. And ngayong umaga po, mga kapatid, ay pag-usapan ho natin ang buhay ho ni Samson. Kilala niyo si Samson? If you are not familiar, yung kanya pong story is found in Judges chapter 13 to 16. Yung apat na po na yon, apat na 13, 14, 15, 16. Yung apat na chapter na po na yon, pag binasa niyo po yon, we will see. And doon po natin makikita yung kwento po
ng isang man of God. He was a judge. Pag sinabi po nating judge dati, ito pong judges, hindi po yung hukom. No? They are military leaders na ginamit po ng Panginoon para i-save po ang bansang Israel from the oppression of their enemy. Kasi meron pong mga bansa na umaapi sa bansang Israel during that time and they need a judge. No? Kailangan po nila ng pamumuno, tagapamuno para sila po ay maligtas. And here comes Samson, nung siya po ay naipanganak, siya po ay ginamit ng Panginoon. Kaya lang along the way po, tulad nung napag-usapan po natin kanina, nagkaroon din po siya ng mga failure moments. And isa po sa mga failure moments niya is hindi po pagsunod sa ating Panginoon. Maya tignan ho natin. And isa pong major na ginawa po ni Samson is na-inlove siya. Pakitignan nga yung katabi mo kung mukhang in love. Yan. Si Amil medyo ngiting tagumpay. You know? In love ba tayo ngayon? Kay Jesus? Ano ba? But, you know, it's okay to be in love. No? It's okay to be in love with the Lord, to be in love with our mahal sa buhay. Pero itong si Samson, na-inlove siya sa isang babae na hindi karapat-dapat. No? And ang nangyari po noon ay ipinagpalit niya po ang kanyang pagkatawag sa Diyos doon sa Girlalu. Alam niyo ba yung Girlalu? Ang pangalan po ng girl ay si Delilah. Actually, meron pa hong kwento yun before that. Meron po siyang pinakasalan, pero trinik po siya ng mga Philistines. And it so happened na umuwi siya, pagbalik niya po, sabi niya po doon, akala namin hindi ka nababalik, Samson, kaya yung asawa mo ay ibinigay na namin sa iyong best man. Ang sakit nun. So nagalit po si Samson, nagalit siya, and he slayed, no? Talagang naging kalaban po siya ng bansang Philistines. And the second time na na-inlove po siya, no, actually, namatay po yung family, yung babae na yun. No, kasi nalaman ng taga-Philistines, ba't mo ginawa to kay Samson? Ayan. So, yung second time na in-love po siya is kay Delilah. And to mind you that Philistines ay kaaway po ng Israel during those time. So, ibig sabihin, yung kinasama po ni Samson ay kalaban. So, nakita ng Philistines na in love to si Samson dito. So, ang ginawa nila, minanipulate po nila si Delilah. No? Ito yung gawin natin, ito yung gawin mo. Bibigyan ka namin ng salapi para mahulog si Samson. And truly enough, si Samson po ay nahulog sa bitag. No? And we can see that Samson lost the anointing of God. Nawala po siya sa plano ng Diyos. No? Dating ginagamit ng Panginoon and then one time, umalis po ang presensya ng Panginoon, yung anointing sa kanya. Mamaya po, in details, pag-usapan po natin yan. Pero hindi ko nagtapos doon yung kwento ni Samson. Kaya nga po, pag binasa nyo, Judges 13-16, hindi po doon nagtapos yung kwento ni Samson. And we can only appreciate the life of Samson if tayo yung nasa sitwasyon niya. Kasi nagkakamali ho tayo sa mga desisyon natin. And pwede natin sabihin, pwede namang tapusin ni Lord yung kwento doon But it's not. No? Hindi po natapos doon. The Lord was not done doon sa kwento ni Samson. And so what happened is, tumubo ulit yung kanyang buhok, no? And then, siya po ay ginamit muli ng ating Panginoon to his death. We can learn from that, the story of Samson, sa pag-aaralan po natin yan. So if you have your Bibles, buksan niyo po sa Judges
13 to 16, dun po ikot po yung ating pag-uusapan. But the first point that I'd like to share to you this morning is that God equips the called. God equips the called. Di ba ho, we talk about that God is calling us, tinatawag ho tayo ng Panginoon, and when He calls us, hindi niya ho tayo pababayaan. Tignan po natin yung kwento po ni Samson. Again, the children of Israel did evil in the sight of the Lord, and the Lord delivered them into the hand of the Philistines for 40 years. Ibig sabihin, Philistines yun sumakop sa kanila, nagmando sa kanila, they were slave again for 40 years. Now there was a certain man from Zorah of the family of Danites whose name was Manoah. And his wife was barren and had no children. And the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, "Indeed now you are barren and have become no children." Wala siyang anak, but you shall conceive and bear a son. Manganganak ka, sabi ng angel sa kanya. And then, sabi dito, "Now therefore, please be careful not to drink wine or similar drink, and not to eat anything unclean. For behold, you shall conceive and bear a son, and," sabi dyan, "no razor shall come upon his head." Ibig sabihin, hindi po siya pwedeng magpagupit. Okay? "For the child shall be a Nazarite to God from the womb, and he shall begin to deliver Israel out of the hand of the Philistines." Mga kapatid, Samson was called by the Lord. Hindi pa ho siya lumalabas sa sinapupunan ng kanyang ina. Sabi niya doon sa kanyang nanay, lalabas yung anak mo, pero siya ay isang Nazarite. When we talk about Nazarite, ito po ay espesyal na pagkatawag para sa isang tao. And sabi po dyan, gagamitin siya ng Panginoon to deliver or save ang Israel. So in the life of Samson, we can see that God has chosen him even before he was conceived. No? This is the same miracle when yung asawa po ni Abraham got pregnant. Asa came as a promised son. And sa palagay niyo po ba, kayo na nandirito ngayon, ay tinawag ho kayo ng Panginoon at pinili na tayo ng Diyos, hindi pa ho tayo na ipapanganak. Or nandun pa tayo sa sinapupunan ng ating mga ina, ay hinuhubog na po tayo ng Diyos para tayo ay maging Kanya. At tayo ay sumunod sa Kanya. Now, it's so amazing that God is calling people, hindi pa man po sila na ilalabas. Katulad ho ni Samson, meron na siyang task. No? And ganun din po sa buhay po ni John the Baptist. Kinausap din siya ng anghel. No? Marami pa pong kwento sa Bible na makikita po natin na mayroon na po silang pagkatawag simula pa lang po, no, ng kanilang conception ng kanilang magulang. And so we can clearly see that Samson was among the privileged to be called and be chosen by God. Pakisabi mo nga sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos. Ayan, you are called. Hindi nagkamali ang Panginoon sa atin. In verse 5, tinawag po siyang Nazarite. Ito po yung sinasabi kong kanina. Hindi po siya Nazareno. Okay? Explain ko lang po. Ang Nazarene is a place in Israel. Okay? Ang Nazarite po ay pagkatawag ng Diyos sa isang tao, special calling ng ating Panginoon. Ang Nazarene po ay isang place po sa Bible. Okay? O Nazareth. And ang Nazarene po ay isang sect sa Jews, sa mga Jewish. Ano po? So, iba po itong pagkatawag ni Samson. Siya po ay isa pong Nazarite. Okay? So, pag sinabi ho nating Nazarite, mga kapatid,
again, ay titignan po natin mamaya ano-ano ba yung mga dapat niyang ginagawa at hindi niya ginagawa. Pero si Samson din po ay binigyan po ng special gift, special anointing, special, shall I say, power from the Lord. No, na kung saan ay magagamit po siya sa kingdom ni God. Basahin po natin ano-ano ba yung mga anointings ng ating Panginoon. In Isaiah chapter 11 verse 2, the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and the fear of the Lord. So in total all, meron pong 7 anointings ang Panginoon. The Spirit of the Lord, the Spirit of wisdom. Kung kailangan po natin ng wisdom, Lord, we ask for wisdom. Sabi po yan sa James. Understanding, hindi natin maunawaan ng mga bagay-bagay. Lord, we need your spirit of counsel, no? With spirit of might, kalakasan, physically, the spirit of knowledge, no? Alam natin kung alin ang Panginoon at hindi, the spirit of the fear of the Lord. So total all, there are 7 anointings from the Lord, and one of which ay nakuha po ni Samson, the spirit of might. Kasi po napakalakas po ni Samson. No? So may nakuha po siyang anointing, and the spirit of might is a supernatural strength that comes from the Lord. So Judges 14 verse 6, tignan po natin. The spirit of the Lord came mightily upon him, and he tore the lion apart as one he would torn apart a young goat. So ano po yung ginamit ni Samson para punitin yung bunganga ng lion, di ba? Kaya niyo po bang pumunit? Ini-imagine ko nga dati yung aso pag hinabol ako, gusto kong ganun, kaya ko kaya. Pero ito si Samson, lion po yung kanyang tinor, pinunit, parang yung yung ganun ba? Parang papel lang, So, ganun po siya kalakas. In Judges chapter 15, verse 4, then Samson went and caught 300 foxes. No? And he took torches, nilagay niya po sa kanilang mga buntot, pinagtali niya at between each pair of tails at pinakawalan po niya sa fields ng mga Philistines. Sino na nakahuli ng fox dito? Wala pa? Di ba? Foxes. Ano pa? Judges chapter 15, verse 15, he found a fresh jawbone of a donkey, jawbone ng donkey. He reached out his hand and he took it and he killed thousands of men with it. So yung jawbone, yun po yung ginamit niyang sandata. Dami po mga Philistines. Nilabanan niya po yung Philistines gamit po yung panga ng donkey. And he killed thousands of men. No? Judges 16 verse 1 to 21, he was tied with different kinds of tali, but he easily broke it. No? Makita po natin yung spirit of might and the spirit of the Lord sa buhay ni Samson. Judges chapter 16 verse 29 to 30, ito po yung panahon na siya po ay slave na. No? Tignan po natin. The Samson took hold of the 2 middle pillars which supported the temple, and he braced himself against them, one on his right, one on his left. Then Samson said, "Let me die with these Philistines." And he pushed with all his might, and the temple fell on the Lord and the people who were in it. So the dead that he killed at his death were more than he killed in his life. So may temple po si Dagon, yung Diyos-Diyosan po ng Philistines, and bulag na po siya, binulag po siya ng mga Philistines nung nahuli siya. Sabi niya, "Boy, iano mo ako dun sa pilar para makakapit man lang ako." Pero alam niya sa sarili niya na ipupush niya yan. So nung pinush niya po yun, almost malaki po yung temple, 3,000 people, yung nasa roof pa lang. Nasa roof pa lang yun, so wala pa yung nasa baba. So Samson ay great ministry. Malaki po ang ginawa ni Samson and great giftings from the Lord. So babalikan ko po yung ating point that when God calls us, He will provide not only the things that we need,
but also the giftings that we will use to do His work. Pag tinawag po tayo ng Diyos, hindi po pwedeng pabayaan po tayo niya. He will equip us and He will give us the things that we need para sumunod po tayo sa Kanya. No, ang Diyos po ay nagbibigay ng task, complete package po yan. Hindi naman po pwedeng tinawag na maging karpentero tayo tapos ang gamit po natin na ibibigay ng Diyos ay palayok. Magkaiba ho yun. Pag tayo po tinawag ng Panginoon sa isang bagay, yun po yung ibibigay niya po sa atin na equipping. So skill sets, no? May mga skill sets po tayo na ibibigay ni Lord sa atin. Ako po, sa larangan po ng camera. So yun po yung skills na dinevelop po ng aking Panginoon. So doon po ako ginagamit ng Diyos, ano? Sa aking pagtuturo, no? Doon po ako ini-equip ng aking Panginoon. Si Kuya Mandy, pag-usapang kuryente, alam nyo na kung sinong kakausapin. Kuryente, Kuya Mandy, ganito, kuryente. Kasi yun po yung skill set na binigay sa kanya ng ating Panginoon. Si JR po ay pangkasalukuyan nag-aaral po ng dietitian. Di ba? Tama ba, anak? So, ibig sabihin, pag dumating yung time na isa na pong doktor si JR, yung mga JR, pwede ba pa-compute yung mga dapat ko? Di ba? May mga skill sets po tayo na binibigay ang ating Panginoon sa atin para tayo po ay magamit niya sa kanyang pagkatawag. Now, I've tried to dwindle, umalis doon at nagsubok ng ibang mga bagay. Hindi ho successful Kasi unang-una, hindi naman ako tinawag ng Panginoon doon. So what happened? Either hindi natin matapos yung isang bagay na sinimulan natin na hindi naman tayo tinatawag ng Diyos doon, or kung matapos ba natin, low quality yung magiging output. So you decide, kapatid, Lord, ano ba yung giftings na ibinigay nyo sa akin? No? And dito po kay Samson, we can see that he was called to be a deliverer of the Israelites. So tanong ko po sa inyo, ano po ba yung mga skills and gifts na meron kayo at binigay ng Diyos sa'yo na maaari po nating magamit for His glory? Meron po ba? Meron naman siguro, di ba? Lord, kung binigyan tayo ng Panginoon ng katalinuhan, gamitin natin para sa ating Panginoon. Kung binigyan tayo ng Diyos ng skill sa pagluluto, gamitin natin para sa ating Panginoon. Kung binigyan tayo ng Panginoon ng kayamanan, gamitin natin para sa ating Panginoon. Di ba? Kung tayo ay mayaman, gamitin natin para sa ating Panginoon. Di ba po? Because being rich is also a calling from the Lord. So, ano pong ibig sabihin nito, kapatid? Pag tayo po'y tinawag ng Diyos, He will equip us with the right skills. Katulad po ni Samson. Okay? So, ang mahalaga po dito, kapatid, yung ating puso ay handang sumunod sa ating Panginoong Hesus. Pero alam niyo po ba na hindi po enough yung skills? Skills lang, meron tayo, or gifts lang. Hindi po, kailangan po may kasama po yan na puso so that God can use us mightily. No? And sige po, i-ano ko po ito, i-share ko po sa inyo na hindi po porket tayo po ay gifted, no, ay doon na po tayo nakaangkla. Hindi po yun. Ang point ko po dito is that kapag tayo po ay tinawag ng Diyos at tayo po ay binigyan na ng gift, kailangan po meron din po tayong heart of obedience. Kasi kung hindi po tayo sumusunod sa Panginoon at purely gift, yung pinapairal po natin ay meron pong magkakaroon ng problema po doon. And we have to have a heart to serve the Lord. Okay? So, pangalawa po na gusto ko pong i-share sa inyo ay keep watch over our hearts. No? Unang-una po kanina, we have to acknowledge the Lord has called us, the Lord will equip us, pero tignan po natin yung ating mga puso. We have to keep watch of our heart. Bakit? Si Samson po ay tinawag, meron po siyang gift sa ating Panginoon, pero ang problema, hindi po siya nag-heart check sa kanyang ginagawa. And so, he know that he was a Nazarite. No? Verse 5,
we see that Samson was called to be a Nazarite. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Numbers chapter 6 verse 1 to 6. Ito po yung pagiging Nazarite. Then the Lord spoke to Moses saying, "Speak to the children of Israel and say to them, when either a man or a woman consecrates an offering to take the vow of a Nazarite, to spare himself to the Lord, separate para gamitin ng Panginoon, he shall separate himself from wine and similar drink." Unang-una, hindi siya pwedeng uminom. He shall drink neither vinegar made from wine nor vinegar made from similar drink. Hindi siya pwedeng sukang saba. Di ba ang sukang saba kapag tumagal ho, nagiging alak yan? Ano yung tawag doon? Basi. Di ba meron pa yun yung mga coconut, tapos pag tumagal, ano nga yung coconut? Pag yung vinegar na coconut, pag naging alak, ano nga yun? Oo, alam na alam ba? Okay, so lambanong So, isa po sa pagkatawag ng Nazarite ay hindi siya pwedeng uminom. No? Okay. Ano pa ho? All the days of his separation, he shall eat nothing but that is produced by the grapevine from seed to skin. All the days of the vow, his separation, no razor shall come upon his head until the days are fulfilled, for which he separated himself to the Lord, he shall be holy. So, ibig sabihin, pag ikaw ay Nazarite, hindi ka pwedeng magpagupit. Okay? So, may razor na pala nung panahon na yan. Pero ni-research ko kasi baka mamaya may razor na, pero blade lang po yun, blade. Okay? So, then he shall let the locks of the hair of his head grow all the days that he separates himself to the Lord, and he shall not go near dead body. So, nakita po natin, tatlo po. Bawal po siyang uminom ng alak. No? Ano pa? Bawal po siyang magpagupit. And pangatlo po ay hindi siya pwedeng lumapit or humawak ng patay. Anything na patay. So, when we are serious about following the Lord, then we must understand that God sets a higher standard from us. Pag nag-decide po tayo, Lord, I will follow you, kasabay po nung pagsabi natin ganon ay ang pagsunod sa Kanya na may mga bagay na hindi na po tayo maaaring gawin katulad ng dating ginagawa. No? Hindi na ho, dati ho hindi ko maunawaan kung bakit hindi na pwedeng gawin yung mga usual na pwede kong ginagawa naman dati. Samantalang nung new believer tayo o kaya tayo ay naging worker na ng church, hindi na ho pwedeng basta-basta gawin. Bakit? Because God has a different standard according to our call in Him. Bilang isang Kristiyano po, we bear the name of Jesus. Di ba ho? Pag sinabi mong Christian ka, sinasabi mo na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Tama po ba? Christian kasi ako Di ba? I always appreciate those people, like yung kapatid ko pong si Eran, may share ko po. Di ba? Pag meron nung silang labas sa company, sorry bro, pag lumalabas sila sa company, syempre may, di ba? May yung mga may halong inuman. Pero yung kapatid ko, hindi po siya umiinom. Hindi naman nagsisip, di ba? Alam nila na siya po ay Christian. So, stand his ground, hindi ako iinom sapagkat ako ay mananampalataya. Shinare po ni Christian na nung Thursday, meron hong mga ka-work siya, dapat kakain sila sa isang bar, pero sinasabi po ng mga kasama nila, wag na lang tayo dyan kasi hindi makakasama si Christian. May set of standard po pag sinabi po na nating tayo ay isang Christian. Kasi po, napansin niyo po ba, pag sinabing Christian, parang biglang yung tingin sa'yo, parang biglang nagiging yung mata na sa'yo. Bakit? Kasi you are proclaiming that we are following Jesus. Sinasabi natin, sumusunod ako kay Jesus. Hindi nga. Totoo ba na ikaw ay isang totoong Kristiyano? And some people will look at our lives.
Hindi po nila titignan kung ano yung sinasabi natin. Ang titignan nila yung the way we act, the way we react, yung mga action natin, no? Yung ating mga gawi bilang isang mananampalataya ni Kristo. I remembered when I was still a young born-again Christian believer, na born-again po ako second year high school in La Trinidad, Benguet. Ako po ay nag-aaral pa noon. Nung na-born-again ako, dadalhin ko yung pagkalaki-laking Bible ko sa school. No? Tapos yung aking drums, yung drumstick kasi nag-join ako sa worship team eh. Gusto ko maging drummer. Ganda, cool eh. Parang sarap tignan. Sikat eh. Di ba? During that time, wala pa masyadong mga cellphone noon. Parang, banda. Lakas ng appeal. Bible. Tapos paglapag ko doon sa upuan ko, sa desk ko, yun na, simula na ng aking mga pagmumura, yung aking You see, parang sasabihin nila, Christian to, may ka. Alam nyo, nung na-realize ko yun, nung medyo nag-grow ako as Christian, parang nakakahiya pala yung ginawa ka. Diba? Parang pinagmamayabang mo pa, may malaki ka pang Bible, tapos puro mura naman yung lumalabas sa aking labi. Kamusta po tayo? When we talk about Christian, no? Born again Christian, umaattend ako dyan sa CCOA po. Diba? Kaya nga po, maingat po yung tayo sa pagbibigay po ng t-shirt. Diba? May CCOF t-shirt po tayo, mga ganyan. Kasi one time, doon po sa nakita ko nagiinuman. Tapos naka-CCOF church. Hindi ko na t-shirt. Sabi namin, hindi namin alam kung saan nakuha yung CCOF na na t-shirt. Pero nakita nagiinuman. Kamusta po yung ating mga pinapakinggang mga songs? Papatugtog tayo, worship songs, diba? Wow, thank you, Jesus. Tapos pag dumating na yung karaoke time, diba? Ano na yung kinakanta? Sana dalawa ang puso ko. Di na sana kailangan pa. Mamili sa'yo. Diba? Ibig ko po sabihin, tignan mo natin, pwede naman, hindi ko po sinasabing huwag kayong makinig. Ang sinasabi ko po, pakinggan, basahin po natin yung lyrics, intindihin po natin yung mga kinakanta natin. Ito ba ay Christian? Kumaga, dito ba sa Word of God, hindi ba siya tumitiligwas? Oo. Hindi ba siya opponent or kumakalaban doon sa salita ng Diyos? Samson chose to violate his calling from the Lord. Bakit po? Unang-una po mga kapatid, dapat hindi siya po lumapit sa patay. Judges 14:8-9, after some time, when he returned to get her, he turned aside to see the carcass of the lion. No? And behold, a swarm of bees and honey were in the carcass of lion. He took some of it in his hand and went along eating. When he came to his father and mother, he gave some to them, and they also ate. But he did not tell them that he had taken the honey out of the carcass or the dead body of the lion. So, vinayolate po ni Samson. No? Pangalawa po, abstaining from wine. Hindi dapat siya umiinom. Judges chapter 14, verse 10. So his father went down to the woman, and Samson gave a feast there, for young men used to do so. Sa tradition po ng ancient near east, doon po sa east, usually po nagkakaroon po ng 7-day feast. And anong ginagawa nila? They usually serve wine, served during the feasts. And some commentaries suggest that Samson may have violated yung kanya pong Nazarite vow sa ating Panginoon. No? And number 3, refraining to cut his hair. Judges chapter 16 verse 17, ito po yung inano na ni Delilah, no? Kinuha niya na. Hindi mo ako mahal, no? Kaya ayaw mo sabihin sa akin yung sikreto ng kalakasan mo. And sinabi niya rin. So sabi niya, no razor has ever come upon my head, for I have been a Nazarite to God from my mother's womb. If I am shaven,
Then my strength will leave me, and shall I become weak and like any other man. Imagine nyo po, sinabi po niya kay Delilah, he chose human love over God's love. And nung siya po ay na-shave na, akala niya malakas pa siya, God's presence left him. The anointing of God left him. Sa atin po mga Christians, mga kapatid, ano po yung mga bagay na dapat ho na hindi na po natin ginagawa? Bilang tagasunod po ni Kristo, mga kapatid, at ng kanyang salita, hayaan po natin ang salita po ng Diyos yung magsabi sa atin kung ano yung dapat natin ginagawa o hindi. Proverbs 29, verse 1, he who is often rebuked or corrected, yung palagi daw kinokorek, and hardens his neck, ayaw talaga, will suddenly be destroyed and without remedy. Yan ang pinakamasakit na mangyari. No? Sa sobrang katigasan ng ulo, sa sobrang katigasang ayaw sumunod, sabi niya, he will suddenly be destroyed and without remedy. Hindi na po may ibabalik. So we must keep watch of our hearts. No? At kung hindi po natin babantayan ang ating mga puso, mga kapatid, then we might feel that we are getting away or lumalayo na po tayo sa Panginoon at nagiging malamig na po tayo sa ating Diyos. Maaari pong sabihin natin, Pastor, kapag ba hindi na umaattend ng church, backslider na ba? Hindi po natin masabi, maaari pong nanlalamig lang. Pero ang basis po natin sa ating mga sarili is how hungry, how thirsty are we pagdating po sa salita ng Diyos. No? Yung tipong hindi tayo makaget by sa araw-araw po natin, nang hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nagbabasa ng Bible, yun po yung basis po natin. Pero kung nakikita natin na ayaw na, hindi, okay lang kahit huwag magbasa ng Bible, then that's the sign that we are already losing the fire of the love of God in our lives. No? And God is reminding us, mga kapatid, na i-guard po natin yung ating heart. No? And alam niyo po, yan po yung naging problem sa Israel during those time, panahon po ng mga judges, kasi makulit sila nagdi-disobey sila kay God, and then God will allow enemies to conquer them, tapos iiyak sila sa Panginoon, hingi sila ng, sorry Lord, and then God will send judges to protect them, and then magre-repent sila. Pag okay na ang lahat, magsiserve na naman sila sa ibang God, and then alam, paulit-ulit po yung nangyayari. And in those days, mga kapatid, ganun po yung nangyayari, pabalik-balik sila sa kanilang mga pagkakasala. And kasi kung wala po tayong Diyos, wala po nag-rule sa ating mga puso, ano po mangyayari sa atin? Gagawin lang natin kung ano yung gusto nating gawin. Tama o mali? Kapag wala ang Diyos sa buhay natin at hindi tayo nagpapaguide sa Kanya, kung ano yung maisip natin, feeling natin, yun ay tama na. Judges chapter 21, verse 21, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. No? Ganyan po ang nangyayari sa atin. And sometimes, God will allow difficulties and trials and testing sa buhay natin para makall po yung attention po natin. Pansinin niyo po, tama po yung, I think si Pastor Rene yata yung nagsabi. Di ba, pag okay tayo, very rarely, yung mga tao tumatawag sa Diyos. No? Or hindi naman tayo. Siyempre tayo, in good times and bad, tumatawag tayo sa Panginoon. Pero yung mga tao, di ba, mapapansin natin kapag may sakuna, pag may problema, pag may bagyong paparating, pansinin niyo yung mga comments. No, Jesus, God, save us. Kumbaga, pag may problema, tumatawag sa Diyos sa mga tao. And sometimes, God allows those trials and difficulties for us to check our hearts. Lord, nasa inyo pa ba kami? No? Sometimes it's easier to turn. Yung pag tayo po yung nagbabattle, mas madali daw pong buksan po yung lights. No? Kaysa po labanan po natin. Tignan natin yung light ni Jesus sa ating mga puso.
Meaning, mga kapatid, ay search our hearts, Lord. Kaysa labanan natin yung mga problema, labanan natin yung mga trials and difficulties, why not, Lord, search my heart. Lord, tignan mo kung ano yung laman ng aking puso. No? And third and the last point that I'd like to share is that be humble and repent. Be humble and repent. Alam niyo po, nung si Samson po ay nagpagupit or ginupitan ng buhok, siya po ay nanghihina. Hinuli po siya ng mga Philistines. Ano pa ho nangyari sa kanya? Dinukot po yung kanyang mga mata at nabulag po siya and he became the slave, no, of the Philistines. But kahit na ganun po yung nangyari sa kanya, over time, tumubo po ulit yung kanyang buhok and he again regained the strength from the Lord. God still anointed Samson even when he was living in a moral sin. God gave him space to repent. Binigyan po siya ng Panginoon ng space for repentance. Pansinin niyo po nung mga panahong siya po ay tumatalikod sa Diyos, hindi po kaagad siya ginudge ng Panginoon. Why? Because God still is very patient kay Samson na magbago ka. May pagkakataon pang magbago ka. Hopefully, you will choose to obey the commandments of the Lord. But nakita po natin na sa una po hindi po talaga nagpatinag si Samson, which cost him his eyes. No? Makita po natin yan in Judges chapter 16, verse 23 to 30. Basahin ko lang po. Now the Lord of the Philistines gathered together to offer a great sacrifice to Dagon, their god, and to rejoice. And they said, our God has delivered into our hands Samson. No? And they said, the people saw him, they praised their God, si Dagon, yung Diyos po ng mga Philistines. For they said, our God has delivered us into the hands of our enemy, the destroyer of our land and the one who multiplied our dead. So it is happened when their hearts were merry, nung amats-amats na po sila, they said, call for Samson that he may perform for us. No? Yung mga Philistines, habang nag-rejoice sila kay Dagon, yung God nila, wala na, talo na si Israel. Wala na. Nahuli na natin. In our possession na si Samson. Pero sabi nila, tawagin nyo para magsayaw-sayaw siya, entertain tayo. No? So they called for Samson from the prison and he performed for them. And they stationed him between the pillars. Pillars po ng building. Then Samson said to the lad who held him by the hand, doon sa bata nga, let me feel the pillars which support the temple so that I can lean on them. Now the temple was full of men and women. All the lords of the Philistines were there. Lahat ng pinuno ng Philistines nandun. About 3,000 men and women on the roof watching while Samson performed. Ilan pong mga tao? 3,000 men and women. Doon pa lang sa bubong ng templo. Wala pa yung sa baba. So, ano nangyari? Yan. Then Samson called to the Lord saying, O Lord, God, remember me, I pray. Strengthen me, I pray, just this once. O God, that I may with one blow take vengeance on the Philistines for my 2 eyes. And Samson took hold of the 2 middle pillars which supported the temple, and he breached himself against and said, let me die with the Philistines. And he pushed with all of his might, and the temple fell on the lords and all the people who were in it. So the dead that he killed at his death were more than he had killed in his life. So sa huling banda, nagrepent si Samson. Tumawag siya sa Panginoon na, Lord, for the last time, pwede po ba? Pagbigyan niyo naman po ako.
para maiganti ko man lang yung aking mga matang nawala. And then he pushed, the temple crumbled down, and he killed. Sabi niyo doon, mas marami pa po siyang napuksang kalaban doon kaysa sa nabubuhay siya. So what can we learn from the life of Samson? You know, unang-una, don't follow Samson. Bakit? Kasi may calling siya may gifting siya ng ating Panginoon. But he chose to disobey the Lord. He chose to, love Delilah more than God. May mga bagay tayo, kapatid, na kailangan ng pagdesisyonan sa buhay natin. Maaring mga bagay na alam nating hindi na natin ginagawa, mga bagay na dapat nating ginagawa, it is yet our decision to make that move. No? Kung alam nating hindi yun gusto ng Panginoon, try to let go. Kasi kung hindi, magiging katulad po tayo ni Samson na nanlamig sa pagmamahal niya sa Panginoon. To the point na pinagpalit niya yung kanyang tawag sa Panginoon bilang Nazarite, pinagpalit niya sa isang pag-ibig, human love. Pangalawa, na makikita po natin, Samson had a compromised life. No? Compromised life siya. Hindi niya po na-hit yung mission niya. Alam niyo po, sa lakas ni Samson, marami sana siyang magagawa para sa Panginoon. Tama po ba? Marami sana Kaya lang iniwan niya po sa ere ang ating Panginoon. This story, we can learn a lot and we can relate at times, mga kapatid. And we can also learn, mga kapatid, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung hanggat maaari, huwag natin gayahin si Samson. Pero there are times na nagkakamali tayo. Hindi dahil sa ignorant tayo, nagkakamali tayo dahil ginusto natin. Ito naman yung gusto kong sabihin sa inyo na hindi pa huli ang lahat. God is the one who restores us. Hanggat may buhay, hanggat nandirito kayo, hanggat naririnig natin ang mensahe ng Diyos ng pag-asa, we can always go back to the Lord. And Lord, tumambelang na naman ako, Lord. Kamali na naman ako, Lord. Kamali na naman yung decision ko, Lord. Ask for God's forgiveness. Lord, I'm sorry. Can you, again, katulad ni Samson, di ba? Lord, bigyan niyo ulit ako ng kalakasan. Lord, di ba? Use me again. Give me again another chance. Restore me, O Lord. And, mga kapatid, God has not stopped calling us. Hindi siya tumigil sa pagkatawag sa atin. Maski minsan, out of track tayo, minsan wala na tayo dun sa dapat nating nilalakaran, tinatawag pa rin tayo ng Diyos. Nak, balik ka dito. Nak, ayusin natin kung ano yung pagkakamali. But sometimes we, close our ears and pretend na as if hindi natin naririnig yung tawag ng Diyos. But Samson, during his last day, he called on the Lord, Lord, use me again. And we don't want this to happen sa atin na gusto ba natin sa huling araw natin, dun lang tayo tatawag sa Panginoon. Ayaw po natin mangyari yun. That's why we learn from the life of Samson that it is not too late. Wag na po nating antayin na ngayon na yung araw ng kamatay natin, tapos ngayon lang tayo magbabalik sa Panginoon. Hindi po. We want to follow the Lord. We want to obey Him sa pagkatawag po niya sa atin. Amen po ba? Amen. And this is a reminder, mga kapatid, that God's grace is always available to the humble. Ang susi po is magpakumbaba. Magpakbaba sa paharapan ng Panginoon. Lord, I am nothing without you. Lord, ito man ako, Panginoon, pero inaalay ko sa iyo yung aking past. No? Alam niyo po ang minsan ng problem,
pinatawad na tayo ng Diyos, pero yung sarili natin, hindi natin mapatawad. Diba? Kaya ang nangyayari, gusto na ng Panginoon, dapat ito na tayo. Yung sarili natin, hindi natin ma-let go. Parang may pumipigil sa atin. Sabi ng Panginoon, let go. Bitawan mo na. Past is past. Ang Panginoon po, pag nagpatawad, burado. Clean as snow. Kaya, huwag mo natin sabihin, dati Panginoon, di ba nung college pa ako, yung ginawa ko noon. Pag pinatawad po tayo ng Panginoong Jesus, kinakalimutan niya po yung ating mga pagkakasala. Ako po sa dinami-dami mga kapatid ng nagawa kong pagkakasala, pagkakamali sa Diyos, bakit may mukha pa akong tumayo dito sa harapan at mag-share ng Word of God, mag-lead? You know why? Because I believe in my heart, 100% sure, sinasabi sa Bible, na pag nilinis tayo ng Diyos, kinakalimutan niya yung ating mga pagkakasala. Lahat. Sino lang yung nakakaalala? Minsan tayo. Pinapaalala natin sa sarili natin. Pero, God, when He forgives us, genuine. Hindi po siya yung nanunumbat. Wala na tayo. Okay, so why don't we just stand up and let's respond sa po ng ating Panginoon, sa mensahe ng Diyos po sa atin ngayon. Awitin po natin yung When I Say Your Name. Kamusta ka, kapatid? How are we? Kamusta po yung ating lakad sa ating Panginoon? How is our journey? And pagtignan po natin yung buhay ni Samson, marahil alam natin na may tawag ang Diyos sa atin eh. God is calling us. God is even equipping us and giving us the provision that He needs. Andito na tayo sa church, pero ano yung pumipigil para tayo po ay 100% na humakbang at sumunod po sa ating Panginoon? Ano po yung bagay na yon na maaring pinapalet go ng ating Panginoon? Maaring sinasabi niya, nak, let go mo na yan kasi yan yung bagay na naglalayo sa akin, sa iyo. Nak, yan yung bagay na maaring pumipigil at humahad lang para ako ay makakilos sa buhay mo. Ano kaya yun? Okay? So, let's just worship the Lord. Miracles, wonders, secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, so they melt away. When I call on your name, Jesus, I'm no longer afraid. Oh God, worship I will recall, your faithfulness through it all.
pakinggan ng Diyos ang ating mga boses. When I say your name, I fade rising. When I say your name, my fears they come crashing. When I say your name, you're drawing in your embrace. Sa ngalan mo, Jesus. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso Isa pa, kapatid. ko. Galing sa puso natin, awitin natin para sa Diyos. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Panginoon, lumalapit po kami, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos. Lord, we learn a lot from the life of Samson, Panginoon. Marahil, Panginoon, ay iba sa amin, ilan sa amin dito ay tinatawag niyo, Lord. Natatakot, Panginoon, na sumunod sa inyo dahil baka maraming sabi ng ibang tao. Pero Lord, hindi niyo kami ikinahiya sa cross ng Kalbaryo. Sinabi niyo po yan sa inyong salita. Hindi niyo po kami ikinahiya nung kayo po ay naipako sa krus. Kaya Lord, wala pong rason para ikahiya po namin kayo, Panginoon. Sapagkat hindi po kami maliligtas ng mga taong tumatawag sa amin. Mga taong tinatawanan kami, mga taong inaasar kami. Lord, di naman po nila kami maililigtas eh. Kayo lang po ang makakapagligtas sa amin. At yun po, Lord God, ay dahil sa pag-ibig po ninyo, Panginoon. Kaya Lord, itanim niyo po sa aming isipan at aming mga puso ang pagkatawag niyo sa amin. Lord, kung meron man po sa amin, Lord God, ang natatakot dahil baka kulang siya, hindi niya pa alam to, natatakot siyang gampanan. Lord, katulad po ni Samson, Lord, ay tinawag niyo po kami upang sumunod sa inyo. And Lord, it is your promise, Lord, to equip us na bibigyan niyo po sa amin, Lord, ipoprovide niyo po sa amin lahat ng aming kailangan, Lord God, para kami po ay sumunod sa inyo. At pagtitiwalaan po namin yun, O Panginoon, pagtitiwalaan po namin yung bagay na yun, Lord, hindi niyo po kami pababayaan, Lord God, hindi niyo po kami iiwan, Panginoon, sa ere. Lord, tulad po ng pag-iwan, Lord God, ni Samson sa inyo, Lord God, I pray na sa amin pong kalagitnaan, Lord God, ay iwasan po namin, iwanan na po namin yung isipang gano'n, Lord God. Because, Lord God, we want to be faithful until the end. We want to serve you until the last breath of our life, oh Jesus. And Lord God, kung meron man po sa amin, Panginoon, ang feeling niya, Lord God, ay lost track siya, naligaw siya, Panginoon. Nagkamali siya, Panginoon, at nahirapang bumalik. Lord, let us gain the wisdom, Lord God. Katulad po na nabasa po namin kay Samson. O Lord God, ay siya nga po, Panginoon, sa kahuli-huli ang araw niya, ay dininig niyo po ang kanyang panalangin, Lord God. Kami pa kaya na naririto sa mga oras na to, Lord. Kaya, Lord, bigyan niyo kami magpakumbabang puso, Lord God, para tumawag sa inyo. Para kami, Panginoon, humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Para, Panginoon, kalimutan, Lord God, yung mga pagkakamali, yung mga kapalpakan namin sa buhay, Lord God. And Lord, give us a renewed mind, a renewed spirit, O Lord Jesus, a renewed life. Lord God, nagigising kami sa umagang ito. Nakakalimutan na namin ang dating ako. Nakakalimutan ko na ang dating Lord Win. Nakakalimutan ko na ang dating ako, Panginoon. Pangalan, Panginoon, na yun ay kakalimutan ko na. Sapagkat ngayon, simula sa araw na to, Diyos, ako po ay panibagong tao na sa pangalan ni Jesucristo. Lord God, ang mga taong sumusunod sa iyo, Panginoon, ang mga taong
nagbibigay ng buhay sa inyo ay binibigyan nyo ng panibagong identity, and that identity is in you, O Lord Jesus. Hallelujah. Thank you for the new life. Thank you for the new hope. Thank you for the new perspective in life, O Lord Jesus. Gigising po kami, Panginoon, ng may panibagong vision, Lord God, that comes from you, O Lord Jesus. And lastly, Lord, we pray, Lord God, that we may hit the mark, na magawa po namin, Lord God, yung mission po namin. Matapos po namin yung mission po namin dito sa lupang ito, Panginoon. Lord Jesus, we thank you. And we repent, Lord God. We ask that you would forgive us. Kausapin niyo po ang Diyos, Panginoon, ang kapatid, Panginoon, sa mga oras na to. Ihingi po natin ng tawad yung ating mga nagawa dati. Nakikinig po siya. Marahil ito ay kasalanan, marahil ito ay mga pagkakamaling pilit, na hinahawakan tayo sa ating buhay at ayaw tayong umusan. Kapatid, i-let go mo na yan. Let go. If that is the issue, forgiveness, forgive. Because God is forgiving us. Hallelujah. Kung yan ay masamang experience, na-experience mo dati, at hanggang ngayon, it is hunting you, at yan ay nagkukos ng sakit ng puso mo, at hinanakit mo sa buhay mo, forgive and let go. Ibigay mo sa Diyos, kapatid. God is calling you to an abundant life. And wag po nating hayaan na nakawin ni Satanas yung buhay na dapat ine-enjoy natin sa Panginoon. Because Satan will remind us of our pasts, of our sins, of our failures. But Jesus will remind us of what He has done in the cross for us. Yun lang, sapat na. Buhay lang ni Jesus na binigay niya sa cross ay sapat na, kapatid. Decide to follow the Lord. Thank you, Jesus. Taas po natin ang ating mga kamay, Panginoon. Salamat po sa mensahe, salamat sa reminder, salamat, Lord, na maski sa buhay ni Samson na piling namin, Lord God, pag binabasa namin, wala nang pag-asa, nadukot na yung mata niya. Wala na. Pero Lord, you are God who restores. Thank you, Lord God, for restoring us, restoring our faith. At aalis kami, Panginoon. Lalabas kami sa lugar na to, Panginoon, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pananampalataya, Lord, that you are a God who restores us. Keep this message, Lord God, in our hearts. Huwag niyo po hayaan na mawala po ito. At we pray, Lord God, na next time, Lord God, ay mai-share po namin yung goodness ninyo ngayong week. We pray, Lord, that you would bring a soul sa amin, Panginoon, ngayong linggong ito. Ngayon, Panginoon, kaluluwa, Panginoon, na kung saan ay ma-encourage po namin siya. Mabibigyan po namin siya ng mensahe na nanggagaling sa inyo. Lord, we declare that, and let us be sensitive, discernment, Lord God, of the Holy Spirit. Kung yung tao na ba yun, ayun na yun. Kaya, Lord God, dalhin niyo po yung taong yun, or kami po ang dalhin niyo sa taong yun, Lord God, para siya po ay masyaran, Lord God, ng salita ng Diyos. Thank you, Lord Jesus. We seal this message, O God. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless po.